Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47, Cardinal Robert Francis Prevost sa Amerika na piling ika-267 nga Santo Papa sa simbahang Katoliko. Supply sa kuryente sa Kabisayan, paigo pa bisan sa nagkainit nga panahon. Comelec 7, 98% ng andam sa eleksyon karong Lunes. Kagubot ni Ulbo human sa konsyerto sa Mandawi City Heritage Park. Mga responsable giingong mga miyembro sa fraternity. Subo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, tibuok kalibutan nagmaya sa pag-ila sa ika-267 nga Santo Papa sa simbahang Katoliko Romano. Siya mao si Cardinal Robert Francis Prevost o gitawag nga Pope Leo XIV. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. It looks to be white. We look have look at that smoke streaming out. This is good. Pasado alas 12 na sa kadlawon, oras sa Pilipinas, nitumaw ang puti nga aso gikan sa ibabawng bahin sa Sistine Chapel. Timailhan nga naana ang ika-267 nga Santo Papa sa simbahang Romano Katoliko. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Formal nang gipaila tibok kalibutang Kristohanon si Cardinal Robert Francis Prevost ug gipili niyang tawagon is si Pope Leo XIV. Napilian siya sa mga cardinal electors human sa ika-4 nga round sa ilang botasyon sa Vatican City. Usa ka paring Agustino ang 69 anyos nga si Cardinal Prevost ug siya usab ang ikaduhang Santo Papa gikan sa Amerika ug 11 gikan sa Estados Unidos. Si Prevost mao ang prefect of the Dicastery for Bishops ug Archbishop Bishop Emeritus sa Chiclayo, Peru, diin nahimo siya nga misyonaryo didto. Nahimong subsob ang eleksyon sa mga kardinal sulod sa Sistine Chapel alang sa ika-4 nilang round. Makita sa video gikan sa Vatican Media nga gidawat ni Prevost ang maong responsibilidad og ni diretso sa Room of Tears aron magampo og isulob ang tradisyonal nga puwang panapton ibabaw siyang puti nga kasok. Kalinaw alang sa tanan ang unang mensahe ni Pope Leo XIV at ubangan sa libuan ka mga tao nga nag-atang sa St. Peter's Square ug sa tibuok kalibutan. The Pope needs to be the one who is a bridge between the Lord and us. A costruire ponti con il dialogo, con l'incontro, We do that through dialogue with encounter so that we might be one body. Grazie a Papa Francesco. Thanks to Pope Francis. Daghang mga issue ang atubangon ni Papa Leon sa simbahang Romano Katoliko
human ginitaliwan si Pope Francis sa miagi buwan. Sama na lang sa pagpalungtad pa sa kalinaw, tibuok kalibutan, pinaagi sa gyampo ang pagpahunong sa gera sa Middle East ug ubang nasod. Apil na ang pipila ka mga reforma sa simbahan ngadto sa mga nilupigan, ingon man ang LGBTQ+ community. Sa wala pa nahuman ng conclave, giulagway ni Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown nga lauman sa umabot nga mga panahon ang mga kabag-uhan sa simbahan. Gian Navarro, CCTN News. Mga paring Agustino dinhi sa Sugbo apil sa mga nagmaya human na himong Santo Papa si Cardinal Prevost o mas nailhang si Pope Leo XIV. Kapila na usab siyang mibisita dinhi sa Sugbo sukad pa ni adtong tuig 2004. Mubalik si Gian Navarro alang sa kasayuran. Miduyog sa pagmaya ang mga Katoliko dinhi sa Sugbo subay sa pagpailana ni Cardinal Robert Francis Prevost si Pope Leo XIV nga may bag-ong Santo Papa. Apil sa mga nalipay mao ang mga pari gikan sa Order of St. Augustine dinhi sa Sugbo human masayod nga kauban day sa ilang congregation si Cardinal Prevost. Usa ang media liaison officer sa Basilica Minore del Santo Niño nga si Father Jules Van Almeres sa mga nagbantay sa chimney sa Sistine Chapel pinagi sa live streaming. Dakong garbo usab kini alang sa tibok congregation karong naapil na sa kasaysayan ang ilang kauban. Kami na napulaw ganyan kadlawon, no? In order to witness this very historic moment para sa muang tanang mga Agustinians, not just in the Philippines, not just in Cebu, but around the world nga karon, no, nanadyoy may makaingon nga at least in the history of the world there was an Agustinian who became a pope. Kapila na usab nga ni bisita dinhi sa Sugbo si Papa Leon sukad pa niya tong 2014 gibendisyon na niya ang bag-ong kumbento sa Mohon, Talisay City. Nakahigayon ang kanyatong Prior General sa OSA nga si Cardinal Prevost sa pagpakigsabot sa mga paring Agustino dito sa lungsod sa Konsolasyon. Nahimo usab siya nga mass celebrant sa Basilica Minore del Santo Niño niadtong tuig 2009 ato sa anniversary sa Agustinian Province of Santo Niño de Cebu. Gibalik lantaw ni Father Almeres ang mga panahong nakauban niya si Cardinal Prevost sa ka-event niadtong tuig 2010. Sa diyang naapa siya sa seminaryo, nakita niya ang kaayo sa mga opisyal, maong wala gayod siya makatuo nga mamahimo ng Supreme Pontiff sa simbahang Romano Katoliko. We were even thinking he was very strict. Pero when we went near him, nindot kayo kay he was just smiling to us. No, nalipayin kay siya kay ano siya nga hindi mo kadaghan diri sa Pilipinas. Gabi kay mo ka kuan nga. Apil usab sa mga nasurpresa sa maayong balita ang singing Agustinian friar nga si Father Jonas Mijares. Katapusan niyang naimamat ang bag-ong Santo Papa niadto pang buwan sa Abril. Sumapa ni Mijares nga maayong tao si Prevost ilabi na sa pagdumala sa mga kaubanan sa congregation. Okay, kadaan hinana niya maatulgod ang doon lang gitawag nga provincial chapter ng Regional Assembly na mubah sa province. Na he's the one presiding kay siya may president of the chapter kay kami tayo napatas ang tanan diha. So it's either siya being the prior general o i-delegate niya, pero siya sa time niya siya to kasagaran ng mga diri. Unya atong 2010 nga siya nga ibisa po siya sa Basilica. Siya galing-bless in 2004 kay itong gibalugan ka anyway so blood. You're so blessed. Karong adlaw gihalad ang tanang Friday Mass sa Santo Niño Pilgrim Center ngadto kang Pope Leo XIV. Giawhag sa mga kaparian sa Agustino nga ipadayon ang pag-ampo alang sa bag-ong liderato sa simbahang Romano Katoliko. Sa diyang gipangutana kung nabay chance nga mobisita si Papa Leon dinhi sa Sugbo, kini na lang ang naimong tubag ni Father Almeres. So, sa mga celebrations nato kay Cebu being the cradle of Christianity in Asia, siguro po dako po dugdungog niya, and at the same time mga Agustinians po baya ang first missionaries nga ni Ari, no? So basin lang, no? We're praying and hoping. Ian Navarro, CCTN News. Ipahibaw sa Department of Energy Visayas Field Office nga paigo pa ang supply sa kuryente sa Kabisayan karong nagkainit na ang panahon. Tungod kini sa igong reserves ko na sa nabiling supply taliwa sa nagsaka nga demand sa paggamit sa kuryente. Matod ni Engineer William Carido asa DOE Visayas,
nga niabot na sa 3,000 megawatts ang peak supply sa Visayas. Resulta kini sa gipatumang interconnection sa mga power grids sa Kabisayan ug Mindanao. Mao nga mahimong mapasa ang supply sa kuryente. Bisan pa man niini, gihingusgan karon sa DOE Visayas ang pagdaginot sa kuryente ilabi na sud sa Panimay. Kompleto na nakatabang gini siya dako aron ang ato ang import-export sa mga sa kuryente within the Mindanao Visayas area maka-provide yun og dugang nga tabang sa ato ang paggang sa ato ang pagtaas sa demand sa kuryente. Dugang supply sa tubig sa Barangay Guba, syudad sa Sugbo, laumang mapaymuslan human giablihan ang distribution line sa Metropolitan Cebu Water District. Makigalayon hinuon ang kapitan sa kadagkuan sa MCWD aron maserbisyuhan ang ubang sitio. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Anam-anam nang mapahimuslan sa mga residente sa bukirang bahin sa syudad sa Sugbo ang dugang supply sa tubig gikan sa Metropolitan Cebu Water District. Tungod kini sa nahimong pagpaningkamot sa Cebu City Government aron madugangan pa ang distribution lines sa maong water service provider. Karong adlaw, giablihan sa mga kadagkuan sa syudad sa Sugbo ang distribution line sa Barangay Guba sa syudad sa Sugbo. Sa kasamtangan, anaa pa sa 5 ka sitio ang maagian sa maong linya gikan sa MCWD. Maong naninguha si Kapitan Orland Herrera nga magpatabang sa MCWD aron maserbisyuhan pa ang ubang dapit. Ilabi na nga nagkaanam og kadaghan ang nigamit sa tubig tungod sa nagkainit na nga panahon. Ang ato ang giagian na mayor, kanhi mayor, wala man mo pirma sa excavation or digging permit para magputang og tubo sa Barangay Budaan gikan sa lusaran kay para makatubig mo. Mato ni Mayor Raymond Alvin Garcia nga resulta kini sa nahimong pagpakigalayon sa MCWD aron daling magamit ang distribution line sa mga lagyong bahin sa syudad. Kini aron magpadayon ang supply sa tubig ngadto sa upland barangays. We are asking favor sa MCWD mo extend sila sa laing sitios hopefully. So we have natay 11 ka sitios dayon more or less mga 5,000 ka 6,000 ang population sa Barangay Guba. Dungan usab sa maong kalihukan ang groundbreaking ceremony sa evacuation center sa Barangay Budlaan. Nasayran nga gigahinan kini sa LGU og 19 milyones pesos aron magamit sa higayong mamakwit na ang mga residente panahon sa katalagman. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa syudad sa Mandawi, miabot na sa 248 gikan sa Enero hangtod sa Mayo 8 ning tuiga. Usa ka bata ang natala nga namatay tungod sa maong sakit. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Nisaka ngadto sa 10% ang kaso sa dengue sa syudad sa Mandawi karong tuiga itandi miaging tuig. Gikan Enero hangtod Mayo 8, moabot sa 248 ang natala nga kaso sa City Health Office. Mas taas itandi sa susamang panahon miaging tuig nga anaa sa 224. Karong tuiga, usa sab ka bata ang natalang namatay tungod sa dengue. Sagad sa mga kaso, mga bata nag-edad og 10 anyos paubos ug mga lalaki. Usa sa gitanaw nga rason sa pagsaka sa kaso mao ang sunod-sunod nga uwan. As you can remember, no, we have had a few days of rain mangyud in the past few days, so it's gonna be a source of kanang breeding places for our mosquitoes. And karon, though the smaller areas sa atong houses nakatry tag identify nga naadjud di ay kanang mga dispensers nato, no, gagmay kanang patuluanan sa ato ang mga plato, so dili nilang dinagko-dagko nga balde og ligid ang sources sa pamuyanan. Hinuon matud ni Tadling nga wala pa man nilapas sa epidemic threshold ang Mandawi. Gi-report kaganina ang status ato sa meeting nga gipanguluhan sa City Health Office. Gihimugatan sa doktora ang kamahinungdanon sa pagpanglimpyo sa panimay ug palibot, hilabi na sa mga dapit o gamit nga adunay tubig. Should be kanang done at home and in our own little ways. Kay kana naarm gid sa atong balay, nara sa atong kilid-kilid ba. So the more we try to clean our environment, nga dapat maninuod ta, no,
we make it seem like at invested ta ani nga cost. So kana mas maka-prevent kita sa spread sa dengue. Sa pagkakaroon, gihingusgan sa City Health Office ang mga lakang aron kalikayan ang dengue. Sama sa pagpahigayon og education awareness campaign, pagtino kung asa ang mga Pinoyanan og pangitlugan sa lamok, pagpahigayon og entomological survey og pag-activate sa mga dengue brigade. Giawhag ang publiko og mga ginikanan sa pagpa-check up kung makasinati og simptomas sama sa hilanat. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, Comelec 7, 98% ng andam sa eleksyon karong Lunes. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! It's my joy to serve. Number 32 sa balota, Joy Pesquera. Maayong panggobyerno, dili mangawat sa gobyerno. Re-elect Joy Pesquera. Number 32 sa balota. Joy Pesquera. Kaiba sa mga politiko, matagal nang ginagawa ni Ariel Querubin ang ipaglaban tayo. Kahit sariling buhay inaalay. Ngayon, iba ang laban. Pero tuloy ang misyon ni Ariel Querubin, ang ipaglaban tayo. Kung medalya ang sukatan at hindi pera, si Ariel Querubin, ang ating bayani, nakarapat dapat sa Senado. Pag may Ariel Querubin sa Senado, may bayani tayo, sigurado. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa atong mga balita, Comelec Regional Director ni pahigayon og random visit sa mga Comelec offices sa probinsya sa Sugbo nga gikinahanglan nila nga tutukan. Gibutyag sa Regional Director nga 98% ng andam ang Comelec 7. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca.
Nagpahigayon og random visit sa nagkadaiyang Commission on Election Offices sa mga syudad ug lungsod sa probinsya sa Sugbo ang COMELEC 7 Director nga si Attorney Francisco Pobe. Matod niyang kini aron nga personal niyang masuta ang kahimtang sa mga lugar nga tan-aw niyang kinahanglang tutukan. Kaganihang buntag, naabtan sa mga sakop sa media ang Regional Director nga nibisita sa buhatan sa COMELEC Cordova. We have to make sure nga ma-verify nato sa ato mga election officers ang readiness and preparedness, especially on the briefing of our EBs, then preparations of our election paraphernalia distributions, at the same time, mga last-minute reminders na. Isaksi usab siya sa gipahigayong final testing and sealing sa mga automated counting machines ni adtong Mayo 7 ug nakita niyang adunay pagkalangay apan sa gihapon nagmalampuson. Human as we are, nagoy sa panahon nga makalimot sila pero maayo na lang kay nag-take note gyud sila di ay. Yan na apod sila yung mga guide. So naalay gamay nga langay lang sa ilang kanang initialization, but at the end of the day successful ang ilang gihimo. Samtang pipila sa nasuta ni Attorney Pobe nga hagit sa paglibot sa pipila ka mga dapit mao ang crowd control ug mga waiting areas. Gipahimangnuan usab niya ang mga election officers nga kinahanglang sa alas 5 sa buntag andam na ang tanan polling centers ug makasugod na sa pagbotar ang vulnerable sector. Karong tulo na lang kaadlaw sa dili pa ang midterm election 2025. Gibutyag ni Attorney Pobe nga 98% ng andam ang COMELEC 7. Ang kuwa nga 2% mao na lang ang paghatod sa mga balota sa tanang polling centers. Gitinguha sa COMELEC 7 nga sulod sa 36 ka oras human sa pagbotar, makaproklamar na sila sa mga modaog nga kandidato dinhi sa Sugbo. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Kani Cordova Mayor Teche Sitoy Cho ug kaubanan sa partido ni pasaka og disqualification case. Batok ni incumbent Mayor Cesar Didoy Suan, Vice Mayor ug sa 7 ka mga konsehal dito sa COMELEC Manila. Gireklamo sa kampo ni Cho ang giingong halapad nga vote buying ni Suan sa mga Cordovan Hons. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Filerca. Nidusog disqualification case si kanhi Cordova Mayor Mary Therese Teche Sitoy Cho uban ang iyang partido batok sa ilang kaatbang nga partido pinanguluhan ni incumbent Mayor Cesar Didoy Suan dito sa Commission on Election Manila tungod sa pasangil nga nag-massive voting sa mga Cordovan Hons. Lakip sa gireklamo mao si Vice Mayor Victor Boyetago ug 7 ka mga konsehal. Pasado alas 11 kaganihang buntag, ang Team Kayab ni bisita sa buhatan sa COMELEC Cordova. Aron kini sa paghatod sa kopya sa ilang reklamo o gipresentar usab nila ang mga ebidensya nga natigom sama sa mga kwarta nga may mga pangan sa mga kandidato. Matod ni Cho nga sukad ni adtong Miyerkules, adunay ni duol kanila nga mga witnesses sa pagpamatuod nga adunay nahitabong vote buying. Naay nakadawat gyud na mga witnesses, kanya na po yung mga videos. So, voluntary ni sila nga mga witnesses. Isumbong. Sa nagkalain-laing barangay. Dugang paniyang kalapasan kini sa Section 68 ug 261 sa Omnibus Election Code ug COMELEC Resolution number 1114. Suma pa ni Cho nga dili binuhatan silang partido ang pag-vote buying. Kung naghatag ni daghan na sa untang ni na-produce, no? Naapod unta sila yung mga witnesses. But until now, wala. And wa ko'y plano nga moaway sa kwarta. Kay dili ko gusto nga ang mga Cordovan Hons ingnon nga naong og kwarta. Og kwarta ra gyud ang giapas, og kwarta pod ang basihan sa ilang desisyon kung kinsa ang ilang butaran. Samtang gisuwayan pagkuha sa mga sakop sa media ang habig ni Mayor Suan apan matod sa Public Information Officer nga busy kini sa gitambungang meeting kaganihang buntag. Samtang matod ni Arvin Maghanoy, ang Election Officer 3 sa COMELEC Cordova, nga maghuwat lang sila sa resolution gikan sa COMELEC Manila alang sa lakang nga ilang buhaton. Apan hangtod nga wa pay mando ug makadaog ang mga kandidato nga gireklamo, magpadayon gihapon ang proklamasyon. Unless nga Manila na ipagawas nga order nga dili i-hold sa inibens ang kining proclamation. Okay. Pero wala gani, adayon kita, proclaim kita. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Election watchdog gikan sa Archdiocese of Cebu misalig sa sistema sa eleksyon gamit ang mga automated counting machines. Samtang mitambag ang Commission on Election Cebu ngadto sa mga botante nga magbaon og pasensya atol sa pagpamutar karong Lunes. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Dako ang pagsalig sa Cebu citizens' involvement and maturation in people's empowerment and liberation kun si Simpel sa kasamtangang sistema sa eleksyon. Ilabi na nga gamiton karong Lunes ang mga bagong automated counting machines human gipaubos na sa final testing and sealing. Tungod nini, gamay na lang ang i-deploy nga poll watcher sa si Simpel ngadto sa tagsa-tagsa ka mga presinto. Sumapa ni si Simpel, Executive Secretary Dorothy Maglasang nga masatagan og dakong pagtagad ang pagsubay sa nimong sitwasyon sa matag presinto. Pinagi kini sa mga volunteers o district coordinators nga ilang i-deploy karong Lunes diin andam sila mohatag og serbisyo ngadto sa mga tabangon ng botante. Compassion na siya pagbati sa mga tao nga makaaghat niya pagsilbi sa katawhan kay mao man iyang mo may nagpili niya ug mao koy iyang angay nga silbihan ang katawhan. Inuna kaandam ang headquarters nila sa Semenaryo Mayor de San Carlos gikan sa voting period hangtod na sa inihapay sa mga boto. Laumang madawat sa sisimpel ang hard copy sa election returns nga ipagawas gikan sa makina sa higayong i-transmit na ang resulta gikan sa laing presinto. Maong tambag ni Maglasang sa mga botante nga kinahanglang piliun gyud ang kandidato nga ligdong na iklarong baruganan ingon man hugot kapag tuo ngadto sa Ginoo. Naman dito atong voters assistance center, poll watchers, ER collectors and mga support groups dito. Pero ang katong si simple district coordinators mo roving ra dito sila. Tanaw sa mga concerns, mga problema. Samtang itambagan ni Cebu Provincial Election Supervisor Attorney Marshall Sano ang mga botante nga magbaon og pasensya tungod sa gilaumang pagdagsa sa tagsa-tagsa ka mga presinto. Magsugod ang early voting sa alas 5 sa buntag alang na sa mga senior citizen, mabdos, PWD o ubang ana sa vulnerable sector. Samtang ablihan sa tanang mga botante ang presinto karong alas 7 sa buntag hangtod alas 7 na sa gabi sa Mayo 12. Ano lang gihangyo sa mga botante nga magdalasad sila considering nga init karon, dala silang tubig, dalon sad nila ang gamayng pasensya tungod kay daghan man sad ang galinga. Ian Navarro, CCTN News. Giuyunan sa Department of Interior and Local Government ang pagpabili ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa pwesto bisan o gipahamtangan og preventive suspension sa ombudsman. Sumapa ni DILG Undersecretary for Public Affairs and Communications Rolando Puno nga kinahanglanon ang pagtataw gikan silang buhatan bahin sa gidangatan sa usa ka opisyal. Daan ang gihimug-atan ni Garcia nga kinahanglan ang pagtugot gikan sa Commission on Elections aron ipahamtang kaniya ang mando. Dugang ni Puno nga gitunol ngadto sa Commission on Elections ang suwat nga gipadangat ni Gobernador Garcia gikan sa ilahang buhatan. Samtang gimakakusab ni Puno ang pasangil nga gipasagdan lang sa DILG ang 6-month preventive suspension ni Garcia tungod lang kay kaalyado man niya ang kasamtangang presidente. Himug-atan sa Malacañang nga way basihanan ang giduso nga valid impeachment complaint bato kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sumapa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga may kalabutan ang reklamo sa giingong pag-abag sa gobyerno ngadto sa Interpol aron si kupon si kanhi Presidente Rodrigo Duterte niadto nga Marso. Kagahapon, miduso sa impeachment complaint si Duterte Youth Party List Representative nga si Ronald Cardima batok ni Marcos Jr. ngadto sa Kongreso. Mao nakita ni Castro nga igo lang mibuhat silang Cardima sa ilahang nga katungod sang litway igong basihanan ang maong nga pamasangil. Mosunod, kagubot mi ulbo human sa konsyerto sa Mandaue City Heritage Park. Mga responsable, giingong mga miyembro sa fraternity. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pagising ko, iisip ko kung
ilang taon na lang yung tatagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon dinhi lang sa CCTN Channel 47. It's my joy to serve. Number 32 sa balota, Joy Pesquera. Maayong panggobyerno, dili mangawat sa gobyerno. Re-elect Joy Pesquera. Number 32 sa balota. Joy Pesquera. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Di siya kumutuog na Ginoo.
nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka, laing bata, aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon ha? Kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano ko itang kani, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, kagubot na itabo sa Mandawi City Heritage Park kagabi. Human sa gipahigayong konsyerto nga kabahin sa kasaulugan sa kapistahan sa syudad. Ang mga nalambigit giingong mga miyembro sa usa ka fraternity. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Human sa paglingaw-lingaw sa concert sa banda nga Sponge Cola kagabi, isip kabahin sa pagsaulog sa kapistahan sa syudad sa Mandawi. Adunay panagubot nga nahitabo sa Mandawi City Heritage Park. Sa video ni JP Rulo Rata, makitang adunay mga lalaki nga nipangyabu sa paninda sa usa ka cart. Sa usa ka punto, naglinabayay og mga botilya sa soft drinks. Matud ni Rulo Rata nga nangaon lang sila uban sa iyang pamilya sa duol nga food stall sa dihang nagsugod ang kaguliyang. Matud ni ini nga dali ra hinuon na kontrolar ang sitwasyon tungod kay gilayon nga responde ang mga otoridad. Ang tigpamaba sa Mandawi City Police Office nga si Lieutenant Colonel Mercy Villaro niingon nga ang mga nalambigit gituuhang sakop sa usa ka fraternity. Mato ni Villaro nga ang grupo daw nangitag kasamok tungod sa kalaay ug ang kasamok mahimong usa ka bahin sa initiation rite. Trip ragyod o nanguan dito na namok sa mga naa dito sa lugar. Dili sila rambol nga nagsumbagay ang mga lain-lain grupo, dili nga pag-challenge tingali to siya sa usa ka sa membro nila manamok dito. Ang kasamok giingong wala ra nakabalda sa pagsaulog sa kapistahan. Wala ra usab na tala nga adunay naangol una samdan. Padayon ang investigasyon sa kapulisan aron mailhan og matino ang mga nalambigit. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Formal nga giablihan kagahapon sa syudad sa Mandawi ang ilang bag-ong nahuman nga standard clock tower nga nagrepresentar sa timekeeping o padayon nga paglambo sa syudad.
Ang pag-abli dungan sa pagsaulo sa kapistahan sa Mandawi kini gipunduhan og 4 milyones ka pesos. Ang struktura nahimutang tupad sa makasaysayanon nga Plaza Presidencia kini giisip nga usa ka bag-ong landmark sa syudad sa Mandawi. Kini hulip sa mock-up nga structure nga gianigurahan natong miaging tuig nga nakadawat o pagsaway gikan sa publiko tungod sa pagpamaksit o pagkadaot niini. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales. Hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.